Hindi makapaniwala si Hendrix na isasama ng mami niya si Eric. Hindi mo lang siya tinanong nito. Ngunit ayaw naman niya maging bastos, kaya nang batiin siya ng kanyang ina at kapatid at makipagkamay ito sa kanya, tinanggap naman niya to na walang pasubali. Ayaw din naman ni Hendrix na masira ang birthday party na sinikap ni Fatima na maging maayos. Nagsimula na ang kainan. It is a buffet style, kaya malaya ang sino man na kumuha ng pagkain na nakahain sa mahabang mesa. May mga iba't ibang wine din, including ladies drink. Nasa kalagitnaan sila ng pagdiriwang nang dumating si Jewel. Napalingon ang lahat dahil sa tunog ng stiletto hose nito. "Hi Hendrix, happy birthday!" Bati sa kanya ng babae, sabay halik nito sa kanyang pisngi. "Thank you Jewel," tugon ni Hendrix. Buti na lang at hindi na umeksena pa ang babae at nagtungo na to sa kinauupuan ng mami ni Hendrix at ni Eric. Dumako ang kanyang paningin kay Fatima na nakikipag-usap kina Zaza at Leandro, habang ang isa'y nasuyapan naman niyang nakatitig sa Eric dito. Alam ni Hendrix na desidido talagang kapatid niya na makipagbalikan kay Fatima. Pumunta siya sa mahabang table at kumuha ng maiinom. Hindi niya namalayang nasa likod niya pala si Eric at kumuha din to ng wine. "Happy birthday ulit bro," bati nito. Tinanguhan lang ni Hendrik to at nagpatuloy sa paglagok ng wine sa baso. Alam ko na bigla ka sa mga pangyayari bro. Maging ako man ay hindi rin makapaniwala sa katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Pero tumigil muna si Eric at lumagok ng wine sa baso bago nagsalita ulit. "Wag mong isipin na makikisawsaw ako sa kayamanan ng pamilya niyo. Hindi ako interesado sa kung ano man na meron ka. Pero tatapatin kita bro. Gayong hindi man kayo totoo mag-asawa ni Fatima. Siguro wala namang masama kung makipagbalikan ako sa kanya." Hindi sa Hendrix nakakibo dahil sa kanya narinig. Wala naman siyang karapatang magalit dahil unang-una, wala naman silang relasyon ni Fatima. "Mahal ko si Fatima bro. Ngayon ko lang narealize na hindi ko pala kaya mawala siya sa buhay ko. Kaya biglang naputol ang naisabihin ni Eric na magsalita siya. "Mahal ko rin si Fatima. Natutunan ko na siyang mahalin at ayoko ring mawala siya sa buhay ko." Tumingin si Eric sa kanya at ngumitito na mapakla. "So may the best man win na lang bro?" sabi ni Eric, saka inilahad ang kamay. Tinanggap ni Hendrix ang kamay nito bilang isang tunay na lalaki. Sa isip niya, total naman at tapos na ang kontrata, wala na siyang anumang karapatan pa kay Fatima. Naihulog na rin ni Leandro sa bank account ng dalaga ang kabuuang bayad sa kasunduan. At bukas aalis na Tom ng bahay. Paano kaya niya sasabihin sa mga kaibigan at kamag-anak niya na hiner na lang niyang ang babae para magpanggap na maging bride niya? Paano kanya ipapaliwanag sa mga katulong na peke ang lahat? "Bro," tinapik siya ni Eric sa balikat, saka tumalikod at bumalik na sa upuan. Nagtungo na rin sa mesang kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan at ni Fatima. "Bro, ba't ang seryoso mo yata?" Wika ng kaibigan niyang si Leandro. "Hendrix, okay ka lang ba?" tanong ni Fatima. "Parang alam ko yata ba't ka nagkakaganyan Hendrix," sabat naman ni Zaza. Hindi na lamang sa Hendrix kumibo, ayaw na niya magkomento, baka maiyak pa siya. Nakikipagbiroan na lamang siya sa mga kaibigan niya. "By the way bro, hindi mo isinamang girlfriend mo?" Pag-iiba niya ng usapan. "Masama dong pakiramdam bro?" Nakangiting tugon ni Leandro. "Kailan pala kayo magpapakasal?" tanong niya. "Hindi pa namin napapagplanuhan bro. Aba, kailangan ka ng taga mag-asawa. Malapit ka nang lumagpas ng kalendaryo." Pagbibiro niya. Nagkatawa na ng lahat. Meron pa kayang lagpas ng kalendaryo dito? Pero hindi pa rin nag-aasawa?" Wika ni Leandro. "Sino?" Halos magkasabay sila ni Fatima. Ditong katabi mo, ang magandang si Zaza." At muli na naman sila nagtawanan. Kinurot ni Zaza ang taligiran ni Leandro, ngunit tawa ng tawa lang ang lalaki. Ganun naman talaga sila noon pa. Nag-aasaran, nagbibiroan, at nagkukulitan. Magkababata silang tatlo at magkakaklase din ng elementarya at high school, ngunit hindi na mag-college sila kasi iba-iba ang mga kursong kinuha nila.
Si Leandro, BS Political Science bilang preparatory sa College of Law. Si Zaza naman ay BA in Creative and Arts Design at Business Management naman sa Hendrix. Pero seriously Za, bakit ayaw mo pa mag-asawa? Hindi ka pa ba niyayaya ng French boyfriend mo? Tanong ni Hendrix rito. Ewan, parang hindi ako sure sa lalaking yon. Sagot ni Zaza. Masyado ka kasing idealistic Za. Gusto mo katulad sa amin ni Hendrix ang mapapangasawa mo. Wika ni Leandro at muli na namang humalakhak ito at nagsitawa na naman ang lahat. Kahit papano nakalimutan saglit ni Hendrix ang lungkot sa kanyang nararamdaman. Sinulyapan siya ni Fatima na nakaupo sa harap niya at katabi nito si Kay. Nakikinig lang to habang nagbibiruan sila at nakikisabay sa kanilang mga tawanan. Kahit nakangiti ito, nababasa niya sa mga mata nito ang lungkot. Hindi niya alam kung para saan ang kalungkutan na yon. Nang tumugtog ang malamyo sa musika, nagsipagbuntahan ng karamihan sa gitna upang sumayaw. Bro, pwede ko bang isayaw si Fatima? Wika ni Eric. Hindi ni Hendrix na malayang lumapit sa kanila at nagunahan siya nito. Tiningnan siya ng babae para bang hinihingi nitong permiso niya. Tumango lang siya. Wala man din siya magagawa dahil nagkausap na sila kanina ng kapatid niya. Sinabi na nito na may balak na makipagbalikan kay Fatima at hindi na niya ito kayang pigilan pa. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Habang nakatanaw siya kina Fatima at Eric, bigla siyang tumayo at nag-excuse muna kina Zaza at Kay. Sumunod naman sa kanya si Leandro at nagtungo sa mesang upang kumuha ng wine. Bro, may problema ba? Tanong ni Leandro. Ba't ang lungkot mo? Ano nga palang plano mo ngayong tapos ng kontrata? Dagdag pa nito at kumuha ng 2 basong wine at ibinigay si isa sa kanya. Hindi ko alam bro eh. Tapatin mo nga ako. Mahal mo na ba si Fatima? Tanong nito. Tinanguhan lang ni Hendrix ang kanyang kaibigan at agad naman siyang naintindihan nito. Tinapik siya nito sa balikat at ngumiti sa kanya. Natamaan niya pala ni Kobe ang puso mo bro? Sinabi mo na ba sa kanya? Tanong nito. Oo, pero ayoko namang madaliin si Fatima. Gusto ko rin namang matiyak niya kung ano talaga nararamdaman niya para sa akin. Hi Hendrix, tara sayaw tayo. Wika ni Jewel nang lumapit sa kanila. Hinila nito ang kamay niya kaya pinaunlakan na lamang niya. Kahit sumasayaw silang dalawa ni Jewel, ngunit wala rito ang isip niya. Natitiyak na taga niyang sa kanyang sarili na wala na siyang anumang pagtingin pa sa babae. Si Fatima na ngayon ang mahal niya. Kaya lang, hindi niya alam kung may pag-asang damdamin niya para dito. Dahil sa tingin niya, mahal pa rin ito si Eric. Parang kinurot ng pinong-pino ang puso niya at naramdaman na lamang niya mahapdi iyon. Hendrix, shall we start all over again? Wika ng babae. Jewel, hindi na pwede. I'm sorry, but I don't love you anymore. Mahinahong tugon ni Hendrix. Please, give me another chance. Niyakap siya ng babae, kaya tuloy pinagtitinginan sila ng mga bisita. Palipat-lipat ang tingin ng mga to sa kanya at kay Fatima. Dahil ang paniniwala naman taga nila, totoo niyang asawa ang dalaga. Sinulyapan niya ito habang kasayaw sa Eric at nagtama ang kanilang mga mata. Maya-maya nakita niyang inihatid na siya ni Eric sa upuan. Kaya sinabihan din siya ni Jewel na bumalik na rin sila sa kanilang table. Nakakawit pa rin ang kamay nito sa braso niya habang pabalik na sila sa kanilang upuan. Muli niyang sinulyapan si Fatima, ngunit hindi na ito nakatingin sa kanya, kundi sa mesang kinaroroonan ni Eric. Nilapgitan niya to at niyayang sumayaw. Magkahawak kamay sila nang pumunta sa gitna. Fatima, bakit malungkot ka? Okay ka lang ba? Tanong niya. Okay lang naman Hendrix. Nakausap ko pala kanina kapatid ko. Desidido daw talaga siya makipagbalikan sa'yo. Tiningnan ni Hendrix ang reaksyon ng dalaga, ngunit wala siya mababasang anyuman sa mga mata nito. Salamat nga pala ha, sa pag-aasikaso nitong party. Maraming salamat at pinagbigyan mo ako sa kahilingan ko na saka ka nalang umalis ng bahay pagkatapos ng birthday ko. Malungkot niyang turan.
Wala yun, Hendrix. Sabi ni Fatima at bahagyang ngumiti. Pasado 10:00 na matapos ang party, isa-isa nagpaalam ang mga bisita, pati na rin ang mga kamag-anakan ni Hendrix. Umalis na rin ang mami at ang kapatid, at nang huling umalis ay ang malalapit na kaibigan ng lalaki na sina Leandro at Zaza. Sumabay na rin si Kay sa mga to, kaya tanging si Fatima na lang ang naiwan sa loob. Babe, akyat na tayo? Sabi ni Hendrix. Tinanguhan lang ni Fatima nito at sumabay sa lalaki sa pag-akyat sa ikalawang palapag. Nang makarating na sila sa kwarto, agad na kinuha niyang inihahanda ng regalo para rito. Hendrix, happy birthday ulit. Pagpasensyahan mo na tong regalo ko. Sabi ni Fatima, sabay abot na maliit na box sa lalaki. Naku Fatima, nag-abala ka pa. Pero thank you ha. Nakangiting sabi ni Hendrix. Saka dali-daling binuksan ang box. Wow! Ang mahal nito ah. Nagustuhan mo ba, Hendrix? Tanong ni Fatima. Siyempre, nanggaling sa'yo eh. Sagot nito. Muli silang nagkatitigan. Fatima, aalis ka na bukas. Magiging malungkot na tong silid natin. Sabi ni Hendrix. Kasabay ng pamula ng mga mata, bigla siyang kinabig ng lalaki at niyakap na mahigpit. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang sarili dito at para naman pinipiga ang puso niya na makita niyang umiyak talaga to. Hendrix, walang ganyanan. Gumagaralgal na rin ang boses ni Fatima. I love you, Fatima. Sabi ni Hendrix at pagkatapos siniil siya ng halik nito. Dumating ang malungkot na araw ng pag-alis ni Fatima sa mansyon. Napakatamlay ng kanyang pakiramdam, ngunit kailangan na taga niyang umalis dahil ito naman ang napagkasunduan nila ng lalaki. Naalis na siya sa mansyon kapag natapos na ang kontrata. Nagtungo siya sa closet at isa-isang niligpit ang kanyang mga damit at inilagay sa luggage. At dahil malaki naman ang luggage, kasya lahat ng mga gamit niya. Nagtungo siya sa banyo at doon niya ibinuhos ang mga luhang kanina pa nais kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit, pinilit niyang pakalmahin ang sarili niya at kailangan na tanggapin na tapos na ang papel na ginagampanan niya sa buhay ni Hendrix sa Avedra. At kahit sinabi nitong may pagmamahal to sa kanya, ngunit hindi rin siya basta-basta naniniwala at baka masaktan na naman siya. Alam niyang may matinding karibal siya sa lalaki at ito'y walang iba kundi ang dating tong girlfriend na si Jewel. Pinahid ni Fatima ang mga luha sa kanyang mga mata at huminga siya na malalim. Ipinagpatuloy niya ang pagsabon sa kanyang katawan, paglagay ng shampoo sa kanyang buhok. Pagkaraan ng ilang ulit na pagbanlaw, natapos na siya at lumabas na ng banyo. Hindi pa naman nagising si Hendrix dahil sarado pa rin ang pinto ng karugtong na silid. Agad siyang nagbihis at nagpatuyo ng kanyang buhok. Nang matapos na siya, bumaba muna siya at nagpunta sa kusina. Nadatnan niya doon ang mayordoma na si Aling Remy na kasalukuyan nagluluto ng agahan. Ma'am, good morning. Ang aga niyo pong gumising. Wala naman pong trabaho. Wika ng katulong. May lakad po ba kayo, ma'am? Kasama po ba si Sir Hendrix? Hindi agad si Fatima nakasagot. Paano ba niya sasabihin dito? Naalis na siya ng mansyon. Manang, pwede po ba kayo makausap? Tanong niya. Naisip niyang ipagtapat kay Aling Remy ang buong katotohanan. Siguro naman, maunawaan siya nito dahil may edad na to at sa tingin niya, maunawain tong tao. Sige ho ma'am. Nakangiting sagot nito. Doon sila nagbunta sa may gawing likuran ng bahay upang matiyak na wala tagang makakarating sa kanilang pag-uusap. Magkatabi silang umupo sa mahabang upuan at pagkatapos, tinanong siya ni Aling Remy kung ano ang sasabihin niya dito. Tumikhim siya at huminga muna na malalim. Manang, aalis na po ako sa mansyon at babalik na ako sa apartment na dati kong tinitirhan noon. Panimulang sabi ni Fatima. Ha? Bakit po ma'am? Nagugulahang tanong nito. Isinalaysay ni Fatima kung paano nagsimula ang lahat sa kanila ni Hendrix. Matamang nakikinig lang sa kanya ang mayordoma. Sinabi niya rito ang tungkol sa kontrata at ang dahilan
kung bakit nakapagkasundo siya sa amo nito. So umpisa'y nabigla talaga to kasi hindi naman ito inaasahan ng katotohanan maririnig nito mula sa kanya. Manang, sorry po at tinago po namin sa inyo. Sana po maintindihan yung ginawa ko at hindi niyo po ako pag-isipan na masama. Sabi niya. Ma'am, naiintindihan ko naman po ang lahat eh. Pero bakit di niyo nalang totohanin ni sir ang lahat? Sabi nito. Ma'am, kahit isa man sa amin, hindi talaga naghinala sa inyo ni sir. Kasi alam namin na totoong pinapakita ni sir sa inyo eh. Seryosong wika nito. At saka ma'am, alam po namin na mahal kayo ni sir. Natuwa naman si Fatima sa sinabi ni Aling Marta. Gayunpaman, ayaw niyang ibuhos ang 100% na tiwala niya dahil takot na talaga siyang masaktan ulit. Buo na po bang desisyon niyo na umalis dito, ma'am? Tiyak mo malulungkot si Sir Hendrix. Nakapag-desisyon na po ako, Manang. Isa pa, alam namin ni Madam Romina ang tungkol dito at ayaw ko makarinig na naman ng masasakit na salita mula sa kanya. Isa pa, desidido rin si Jewel na makipagbalikan sa aser niyo. Aniya. Ayaw namin sa babaeng yun, ma'am. Kayo po ang gusto namin. At ngayong aalis na po kayo, malulungkot po kaming lahat dito. Nalulungkot din ako, Manang, at mamimiss ko kayong talaga. Ma'am, sorry po ha, kung medyo personal pong itatanong ko sa inyo. Sabi nito, mahal niyo po ba si Sir Hendrix? Nabigla si Fatima sa tanong ni Aling Remy, kaya hindi agad siya nakasagot dahil hindi rin naman niya alam kung anong isasagot niya. May damdamin naman siya kay Hendrix at napamahal na to sa kanya. Ngunit ang hindi lang niya matiyak, kung kaya na ba niyang kalimutan si Eric para rito. Hindi ko po alam, Manang eh. Naguguluhan po ako. Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan si Eric. At ayoko naman paasahin ng sir niyo sa isang bagay na walang katiyakan. Ayoko masaktan si Hendrix. Tumango lang ang katulong at alam niyang nauunawaan siya nito. Kayo na po sanang bahala magsabi sa iba mga kasambahay, Manang. Salamat po. At hindi niyo po ako hinuhusgahan. Madamdaming wika ni Fatima. Ngumiti lang to sa kanya at ginagap nito ang kamay niya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok na sila sa loob ng bahay. Umakyat na siyang muli sa kwarto nito at baka sakaling gising na si Hendrix. Hindi nga si Fatima nagkamali dahil nadatnan niya tong nakatayo malapit sa bintana habang ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Good morning, Hendrix. Galing ako sa baba at kinausap ko sa Aling Remy. Paunang sabi niya. Tumingin to sa kanya. Saka nagpasuyap to sa luggage nito. Pwede pa rin ba kitang dalawin sa apartment yun ni Kay, Fatima? Tanong ni Hendrix. Oo naman, Hendrix. Anytime, pwede ka naman pumunta doon. Tugon niya. Nakita ni Fatima ang paggiwanag ng mukha nito. At kahit papano'y, bahagya tumingiti. Ihahatid kita sa apartment, Fatima. Hindi naman kita papayagang mag-drive na mag-isa kasi wala ka pang lisensya. Sabi nito. So kung ganun, magko-commute ka pa uwi? Aniya. Magpapasundo ko kay Leandro. Tumango lamang si Fatima at bahagyang ngumiti. Pagkatapos nagyaya na ang lalaki na bumaba at na makapag-almusal na. Hanggang nasa hapagkainan sila, inaaliw na lamang ni Fatima ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan kay Hendrix. Ito man ang huling araw niya sa mansyon, ngunit alam naman niya magkikita pa sila ng lalaki. Kaya lang iniisip niya, kung matutuloy siya sa pag-uwi sa probinsya, maaring hindi na sila magkita pa nito. Nang matapos na silang kumain, umakyat uli siya ng kwarto. Saglit na inayos niya ang kama at pinalitan niya pa ng mga bedsheet at bagong cover ang mga unan. Pagkatapos, humarap siya sa salamin at naglagay ng lip tint at konting pulbo. Habang sa Hendrix naman, ay seryoso lang na nakatingin sa kanya. Hendrix, huwag ka nga seryoso dyan. Magkikita pa naman tayo, di ba? Sabi niya. Saka tumabi siya sa sofa na kinauupuan nito. Hendrix, maraming salamat ha. Dahil sa pera mo, naipagkamot ko si tatay. Natustusan ko ang pag-aaral ng mga kapatid ko.
Napatayuan ko si nanay ng pangarap niyang karinderya. Nakabili ako ng mga gamit. Binilhan mo pa ako ng kotse. Sobrang thankful ko sa'yo. Kaya wala akong ibang hangad kundi ang lumigaya ka. Maluhaluhang sabi ni Fatima. Hindi niya napigilang mapahagulhol nang yakapin siya ng lalaki. Inaamin niya sa kanyang sarili na sobrang mamimiss niya to. Alam niyang mahal niya si Hendrix, ngunit bakit hindi niya mabigkas to sa harap ng lalaki? Pinahid ng mga kamay ni Hendrix ang luha sa kanyang mga mata at kinintalan siya nito ng halik sa noo, sa ilong at sa labi. Pagkatapos, hinawakan nito ang kamay niya at sabay silang tumayo. Aalis ka ba talaga? Nakangiting tanong ni Hendrix. Oo naman, nagpaalam na ako kay Aling Remy. Isa pa, ayoko mapagsabihan na naman ako ng masama ng mami mo. Okay, so let's go? Sabi ni Hendrix, sabay bitbit nito sa luggage niya. Pagbaba nila ng hagdan, nakaabang na sa kanila ang mga kasambahay. Napakaseryoso ng mukha nito at halatang nalulungkot. Si Rose nga ay hindi maiwasang mapaiyak nang yakapin niya to. Niyakap din niya ang iba pang mga kasambahay. Ma'am, lagi pong bukas ang bahay kapag maisipan niyo pong bumalik. Sambit ni Rose. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Hindi ko kayo makakalimutan. At saka nalalaw pa rin naman ako dito. Kaya huwag kayong mag-alala. Aalagaan yung sir nyo ha? Bili ni Fatima. Pagkatapos lumabas na sila ni Hendrik sa malaking pintuan ng bahay. At dito na po nagtatapos ang ika-34 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.